Chapter 24. Boss, hindi pa rin nakakabihis si Maricel. Wala raw siya sa mood para pumunta sa hospital. Sumbong sa akin ni Manang at kanina pa ako naghihintay sa kanya. Malapit nang uminit ang ulo ko dahil sa paghihintay sa kanya na matagal. That spoiled brat? Really a spoiled brat? Napakatigas ng ulo. Ang dami niyang dahilan. Why she doesn't want to go to the hospital? She seems to be hiding something from me. I want to know what is it. Bumalik na naman si Manang mula sa silid ni Maricel. Boss, wala daw siya sa mood para pumunta sa hospital. Next time na lang daw, sabi ni Maricel. Sumbong na naman sa akin ni Manang at ang dami niyang dahilan. Walang next time dahil ngayon ang gusto ko. Tell her, kapag hindi pa siya bumaba, aangkinin ko siya ngayon din. Napanganga naman si Manang sa sinabi ko. Muli naglakad si Manang para puntahan si Maricel. Ilang minuto na ako nakaupo at hindi na muling bumalik si Manang. I know it, pumayag na si Maricel. Ayaw niya palang angkinin ko siya baong maghapon. Namamaga ang kanyang parlas kapag nagkataon. Now I realize I'm just smiling alone because of what I thought. Ilang minuto pa at napatingala ako sa hagdan ng masilayan si Maricel na pababa na ng hagdan. Ano sa tingin niya ang kanyang suot? Bakit halos labas ng kaluluwa? Sa ospital na kami pupunta pero kung makapagbihis para kung saan party pupunta. Tuloy na siya nakababa at nakangiting lumapit sa akin. What do you think you are wearing? Nakakunot ang noo ko na tanong sa kanya. Ngumiti pa to na parang nangaasar. Hindi ba ito naman ang gusto mo? Bagay naman sa akin na. Nangaasar pa na wika niya. Suot niya lang naman ni halos makita ng kanyang dibdib at hanggang hita ang haba nito. I don't think I'll just take her to the hospital but to the hotel. Maricel, magbihis ka ulit or else makakatikim ka sa akin. Banta ko sa kanya. Napakamot naman to sa kanyang ulo. Ano bang problema mo sa suot ko? Parang bata na nagmamaktol nito. Hiniyaan ko na lang na ganyan ang suot niya. Boss, sasamahan pa ba namin kayo? Tanong sa akin ni Alvin nang palabas na kami sa may pintuan. No, don't worry, I can handle this. Sagot ko sa kanya at tumalikod na. This time hindi ko na kailangan ng mga tauhan. Kaya kong protektahan ng babaeng mahal ko without them. Pinauna ko na sa kotse si Maricel at may nakalimutan ako sa kwarto ko. Papasok pa lang ako sa silid ko nang magring ang cellphone ko. Sinagot ko naman kagad yun. Who's this? Sagot ko. Isa malakas na lakhak ang bumungad sa akin. Natanggap mo na ba ang regalo ko sa'yo? Rosie? Tanong ko sa kabilang linya. What gift? It's not my birthday today. Nalilito na tanong ko. Patuloy pa rin to sa pagtawa sa kabilang linya. Who the hell are you? And I shouted at him at tumawa na naman ito. Hindi mo na kagad ako nakilala? Ang bilis mo namang makalimot. He continued laughing. Kung sino ka man, wala akong pakaalam. Sagot ko at masalo ako nairita. Okay, but say goodbye to the woman you really love. Ano? Magmadali ka na before it's too late, Rosie. Banta niya at pinatay ang call. Sinilip ko sa bintana ng aking kotse at naroon na si Maricel sa loob. Anong ibig sabihin ng lalaking tumawag sa akin? I will not forgive him when something bad happens to Maricel. Halos takbuhin ko ng hagdan dahil sa naisip kong masama. Maybe there is a bomb inside my car. Napansin ko ang pulang ilaw sa gilid ng kotse ko. Halos liparin ko na ang paglabas sa mansyon. Na makalabas, halos liparin ko na rin ang pagtakbo makalapit lang sa kinaroroonan ng kotse ko. Everybody's watching me. Ang mga tauhan ko, hindi ko na pinasin ang kanilang mga tanong. Ang gusto ko lang ay malapitan si Maricel at mailabas sa kotse ko. Maricel, open the door! Pinukpok ko ang sarili kong kotse at hindi ko kasi mabuksan at inilak niya to sa loob. Maricel, open this car door! Utos ko sa kanya pero parang hindi niya pinapansin ang galit ko. At nginitian pa niya ako. Ayaw buksan ni Maricel ang kotse. Ano bang nasa isip ng babaeng to? I mashed my car window with all my might at umatras naman si Maricel at lumayo dahil sa pagbabasa ko sa bintana ng aking kotse. Tuloyan ko na nawasak yun kaya ngayon naririnig niya na ang sasabihin ko. Maricel, get out of the car now! There's a bomb inside! Sigaw ko sa kanya at nanlaki ang kanyang mga mata. Agad naman niya binuksan ng kotse at mabilisan lumabas. Niyakap ko pa siya bago tuloy ang hinila siya palayo sa aking car. Ilang segundo lang ay sumabog ito. Niyakap ko lang si Maricel. Muntik nang mawala sa akin si Maricel.
That moron. You will find what you're looking for. I won't leave you until I know your name. Maricel hugged me tightly. Thank you. She still hugs me. I will not let anything bad happen to you, my princess. I pressed a kiss to her lips and she responded to my kiss. She responded with a hug tightly to me. I'm sorry kung nagmatigas pa ako na pagbuksan ka. Inaasar lang naman kasi kita. Shh, don't talk. It's okay. The important is you're safe. Ginawaran ko siya ng halik sa kanyang noo pababa sa kanyang matangos na ilong. And the last one to her kissable lips. Isa-isa naman na lumapit sa amin ang aking mga tauhan. Naghihintay na matapos ang yakapan namin dalawa ni Maricel. Humarap ako sa kanila. Okay lang ba kayo, boss? Tanong nilang lahat. Habang tanaw ko ang kotse ko na nagliliyab. We're fine. Sagot ko sa mga to. Binigay ko sa kanila ang cellphone ko para paimbestigahan kung sino ang nagbanta sa buhay ko at kung sino ang tumawag sa akin. Samantala, Maricel's POV. Unti-unti ko nang iminulat ang aking mga mata at tumambad sa akin ang puting kisame. Tumambad din sa aking harapan si Chito. Kanina pa ba siya nakatingin sa akin? Ngayon ko lang na na-realize na nasa silid ako ni Chito. Ano nangyari at bakit nandito ako sa silid niya? You lost consciousness after what happened earlier? Sinagot na nga ni Chito ang katanungan sa isip ko at napatingala ako sa kanya. Nakatitig pa rin siya sa akin. Kanina mo pa ba ako tinititigan? Naiilang na tanong ko. Tumayo naman siya mula sa pagkakaupo at gumalaw ang kama dahil umupo siya sa tabi ko. I just thought of something despite everything you experienced last week. I should have hard torture you. I'm sorry. I'm just so hurt because you rejected my offer. Seryosong sabi niya at hinuwakan niya pa ang aking shin at nakatitig siya sa aking labi. Kumarap-kurap ang mga mata ko. Natauhan na kaya siya? Hindi na ba siya galit sa akin? He touched my chin and his face even came closer to me. He will kiss me. Ganun na lang ang pagtulak ko sa kanya na may kakaibang amoy akong naamoy. Hindi ko na gusto ang amoy na pabango niya. Dahil sa pagtulak ko sa kanya nalaglag siya sa sahig mula sa kama at hindi ko napigilang hindi matawa. Why did you push me? Humawak naman siya sa kanyang balakang at agad na tumayo. Habang ako'y tumatawa pa rin dahil sa reaksyon niya. Para siyang matandang nahulog na hindi makatayo. Balak mo talagang mabawog ako no? Inis sabi niya at tawa pa rin ako ng tawa. Hindi ko sinasadya. Ang baho kasi ng perfume mo. Sagot ko at hindi pa rin matigil ang pagtawa ko. Inamoy naman niya ang kanyang sarili. Hindi naman Habang patuloy na inaamoy ang kanyang sarili. You're the only one who told me I stink while the other woman liked the smell of me. Reklamo niya. Hindi na ako nakasagot pa dahil umalis na siya sa harapan ko. Narinig ko lagislas ang shower sa banyo. Masyado niyang dinamdam ang sinabi ko. Hindi ko mapigil ang mapangiti. Siguro dala lang to ng pagbubuntis ko kaya ibang amoy ng perfume ni Chito. Dati naman gustong-gusto ko ang amoy niya. Napangiti ako nang wala sa oras. Wala lang at ilang minuto ay lumabas na rin siya sa banyo. Pasimple akong nagnakaw ng tingin sa kanya at hindi ko pinahalatang nakatingin ako sa kanya. Lumabas siya nakatapis lang ng tuwalya ang ibabang bahagi niya. May mumunting butil pa na tumutulo mula sa kanyang buhok. Pinunasan naman niya ang kanyang buhok. Habang nagpupunas ito ay napansin ko naman ang muscle ng kanyang mga braso. Napalunok ako. Napakaswerte ka pala dahil napakaganda ng katawan ng lalaking nakailang ulit ng pag-angkin sa akin. May ihihiling pa ba ako sa lalaking to? Nasa kanya na ata ang lahat. Maricel, stop fantasizing about me. It's all yours. Nanlaki ang mga mata ko dahil napansin niya na pala na pasimple ako nakatingin sa kanya. Nagtalokbong ako ng kumot and I heard him chuckle. Mula sa pagkakatulokbong sa kumot ay pinakiramdaman ko na lang siya mula sa loob ng kumot. Narinig ko ang mga yapak niya palapit sa akin. Inalis niya ang kumot sa akin at pansin ko nakabihis na siya. Hindi pambahay pero nakasuit. San kaya siya pupunta? I told Manang to return all your belongings to my room. You will never go back to that dirty room. Sabi pa niya, babalik na ako sa silid niya. Hindi ko mapigil ang mapangiti. Hindi na nga talaga siya galit sa akin. Saan ka pupunta? Hindi ko na nagawang itago ang nasa isip ko at napatingin naman siya sa akin. Why did you ask? I'm just leaving. I'm just looking for someone at the party. He said at umalis na kagad ako sa kama. Party? Marami bang babae doon?
Nagulat pa ako sa tanong ko at napatakip kagad ako sa aking bibig. Kailan pa kasi ako nagkakaganito? Nakakaramdam ako ng selos kahit wala namang kami. Gumuhit naman ang ngiti sa kanyang mga labi. Wala akong mahanap na palusot. Huwag ka na magdahilan. I know you think there might be a lot of women at the party. Do you want to come? I automatically look at him and suddenly smiled. Pwede ba? Panigurado ko pa. Ngumiti naman ito. If you want to come along, why not? I will wait for you outside. Naglakad na nga siya palabas habang ako'y tatayo pa lang para maganda ng aking sarili. I held Chito's hand as we entered the venue. As I had in mind, there were many women at the party. Chito even confronted me. He reminded me to behave again because he was looking for someone. Tumango naman ako. Ano bang akala niya sa akin, party girl? Well, noon ata yun pero ngayon hindi na. Kanino ba kasing party to? Humarap muli siya sa akin. Behave her at meron lang akong kakausapin na babae. Turo niya sa babaeng nasa kabilang table. Iiwan mo ba ako dito? Tanong ko naman kagad sa kanya. Yes, just a moment. I just have a question to that woman. Sabi pa niya bago tulin at tumalikod sa akin. Pinagmasdan ko siyang naglakad palapit sa babaeng halos makita ng kaluluwa sa suot nito. Pasimple lang ako nakatayo pero ang mga mata ko'y nakamasid sa kanilang dalawa. Nakalapit na nga ang natuluyan si Chito sa babae at nag-alok pa ng wine. They cheer on each other. Chito even shook hands with the woman. The woman smiled and my blood seems to be boiling. Sakto naman na lumapit sa akin ang waiter. Kumuha ko ng wine at agad na nilagok ito. Aba nakatingin sa dalawa. Masaya nag-uusap ang dalawa at mukhang may pinag-uusapan dahil sa tawa ng babae. Naubos kong inumin ng wine na kinuha ko. At muli na naman ako dumampot ng isa at agad na nilagok. Natigilan pa ako nang maalala kong buntis ako. Muntik ko pang ilabas lahat ng alak sa loob ng banyo. Pagkatapos ko kasing maalala na buntis ako ay tumakbo kagad ako sa banyo para subukang ilabas ang lahat na nainom ko. It takes time bago ko pa nahanap ang banyo. Pagbalik ko sa peso ko ay magkalapit na ang mukha ng dalawa at medyo malalim na rin ang kanilang pinag-uusapan dahil sa kanilang sarap na tawanan. Hindi ako nakatiis. Lumapit ako sa kanila at hinawakan ko ang kamay ni Chito at hinila palayo sa babae. Ang sabi mo sandali ka lang. Naiinis sa sabi ko sa kanya. May hinanap lang akong tao, Maricel, so please behave ka muna. Isinama kita dito dahil nagtiwala ako magiging behave ka. Sagot naman niya. Napaharap ako sa lumapit sa amin. Lumapit sa amin ang babaeng kausap ni Chito. May problema ba? At nagtanong ka pa na babae ka? Oo, meron. Ikaw? Hindi ko inaasahang lalabas sa bibig ko yun. Masyado lang siguro ako nadala sa inis ko. Hinila naman ako ni Chito. What are you doing? Mahinang tanong niya sa akin. Sinagot ko lang naman ang tanong niya Sagot ko naman kagad sa kanya. Look Maricel, hindi mo alam ang ginagawa mo. But I think I need to tell you something. Bumutong hininga siya pagkatapos sinulyapan niyang babae. Kaya tayo narito dahil hinahanap ko ang may kagagawa ng bomba sa loob ng kotse mo. Kahit delikado, sinama pa rin kita kasi I don't want you to think of anything. Bulong niya sa akin. Umawang ang labi ko at mukhang nasira ko ang plano niya. Ayoko sa mamang loob mo dahil lang hindi kita sinama dito. Dagdag pa niya. Sinulyapan ko ang babaeng kausap ni Chito at may kausap na tong lalaki. I'm sorry. Promise babe na ako. Tinaas ko pa ang kamay ko at itinulak ko pa siya para lang bumalik na ulit sa babaeng kausap niya. Muli ay tinawag ko siya at lumingon naman siya sa akin at lumapit pa. Promise me walang masamang mangyayari sa atin dito. Panigurado ko pa sa kanya. Yes baby. Walang mangyayaring masama. Nasa labas ang mga tauhan ko at kausap ko sila sa earphones. So chill, okay? He said and I smiled. Iniwan niya na ulit ako sa pwesto ko. Ilang minuto pa siyang nakaalis sa tabi ko at bumalik na naman siya sa tabi ko. Mas mabuti siguro hatid na kita sa labas. Naroon sila Alvin. Hindi ako makakakilos ng maayos dahil inaalala kita. Napangiti naman ako. Ayos lang ako dito. Sagot ko naman sa kanya at mas mabuti na nakikita ko siya. Are you sure? Panigurado pa niya at tumango naman ako. Napakagwapo naman niya mag-alala. Parang gustong kurutin ang munting bigote niya.
Wala sa sarili na napangiti ako dahil sa naisip ko. Kumunot naman kagad ang kanyang noo. "Why are you smiling?" Pagtataka niya. Lumapit naman ako sa kanya at agad na bumulong sa tenga niya. "Ang sarap mo kuritin sa bigote mo." Bulong ko sabay ang pagkakikik ko ng mahina. Medyo natawa siya sa sinabi ko, tumatawa na rin siya ngayon. Pareho kami nagtawanan na dalawa. "What the? Maricel, kung ano-anong nasa isip mo?" Asaway niya sa akin. Di ko nga alam kung bakit ako nagkakaganito. Bigla na lang nag-iiba ang mood ko. Minsan nare-realize ko na lang na nakatitig na ng matagal sa mukha ni Chito. Minsan naman pinagnanasan ko ang abs niya. Ngayon naman ang bigote niya. Hindi naman malago ang bigote niya. Konting maninipis lang pero bagay na bagay yun sa kanya. "Mamaya ka sa akin." Muli isabi niya bago tuloy na naman niya akong iniwan. Tanaw ko siya na papalayo sa akin at hindi ko talaga mapigil ang hindi mapangiti. Mag-isa na naman ako sa table ko. Palingon-lingon lang ako at pamasid-masid lang sa mga ibang naroroon. Napatingala ako nang maramdaman kong may lumapit sa pwesto ko. Isang lalaking lumapit sa akin. "Nag-iisa ka? Pwede ba kitang samahan?" Nakangiting paalam niya sa akin. Sinulyapan ko ang kinaroroonan ni Chito at nakatingin din siya sa akin. Hindi ako nag-iisa, may kasama ako." Sagot ko sa kanya pero tila ayaw maniwala. Umupo siya ng tulian sa tapat ko. "I'm Jared anyway." Pagpapakilala niya. "I'm not interested." Hindi ko sana tatanggapin ng kaming niya pero ayaw ko naman na maging rude. "Maricel." Pakilala ko. "Bagay na bagay sa iyong pangalan mo." Komento naman niya. "Oo, matagal ko nang alam na bagay sa akin ang pangalan ko." Piloso pa kong sagot sa kanya. Sinabihan ko na siya na may kasama ako, umupo pa rin siya sa table ko. "I like your answer." Itinuro pa niya ako at biglang tumawa. "Hindi ka lang pala mataray. Piloso pa ka pa. That is the character of the woman I look for." Patuloy pa rin tong humingiti. Salip na mainis sa sagot ko, ibaliktad pa ang ginawa niya. Nagustuhan pa niya ang inasal ko. "Sorry pero baliktad na ata tayo ng gusto. Ayoko sa lalaking mapagbiro at palatawa. Mukhang bading." Sagot ko sa kanya, doon pa lang ay simeryoso ang kanyang mukha. Napikon ko ata. Tumayo naman to at kaagad na parang nagalit sa sinabi ko. Kinuyumi niya ang kanyang kamao. "Grabe kang babae ka." Inisasabi niya sa akin at para nagtitimpi sa kanyang galit at napatingala ako sa kanya. Anong ginawa ko? Nagmamaang-maangan ko pa na tanong sa kanya. Bago pa siya makasagot sa tanong ko ay lumapit na sa amin si Chito at hinilan niya na ako sa pagkakaupo ko. Inilapit sa kanyang pisig. "Anong problema mo sa girlfriend ko?" Hinarap ni Chito ang lalaki. "Girlfriend mo ba yan? Masyado kasing matalim ang dila." Piko na sagot nito kay Chito. Hilang naman ang sinabi ko pero galit na siya. Baka nga totoo ang sinabi ko na bading siya. Sumulyap sa akin si Chito. "I think that her asset." Ang pagiging matalim ang dila niya ang nagustuhan ko. At tumingin muli sa akin si Chito. Hindi ko akalain yun ang isasagot niya at kinikilig na naman ba ako? Ang dami kasi mga binabatong hugot nitong si Monster. Dito siya magaling sa pagiging hugoterong lalaki. Kinurot ko siya sa kanyang tagiliran. "See? Nagigigil na siya sa akin." Muli ay sabi ni Chito sa lalaking kaharap namin. Mukhang naasar pa niya to. Hindi nagtagali umalis na rin ang lalaki sa aming harapan. Hindi niya nakayanin ang pinagsasabi ni Chito. Hindi lang nakagad ako ni Chito palabas. "Nakuha mo ba ang gusto mong malaman?" Tanong ko naman sa kanya habang papalabas kami ng venue. "How can I focus on my conversation if I see you talking to another man?" Sagot naman niya. Ako pa pala may kasalanan kung bakit hindi siya makapag-focus. Kasalanan ko bang lumapit sa akin na lalaking yun? Kasalanan ko ba na maging maganda?